altar, there is freedom, there is hope in the name that is Jesus. Lay your life down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We give it all away. We give it all to go away. We give it all to play away. We give it all to go away. He works in it. We are sold out to your calling. Everything done we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let our light shine your light like the morning. We come alive in you, set free to show the truth. Our lives will never be the same. We give it all away, away. We give it all to go away. Give it all away, away. We give it all to go away. We want to see it. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Tagapagligtas na nabubuhay nagpakailanpaman. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga ka, kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Hanga-hanga ka, makapangyarihang Diyos. Tanging sa'yo ang pagsamba't pagpupugay. Sa kabila
Isang magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri, pinasasalamatan sa mga oras na ito ng aming pagpupuri at pagsamba. Dinadakila ka namin sa aming kalagitnaan, O God, at patuloy ka naming itinataas at niluluwalhati ang iyong pangalan. Nakita niyo po, Panginoon, kung sino man po kami sa inyong harapan sa mga oras na ito. Ano mang kalalagayan namin sa harapan mo, Panginoon, nakagawa man po kami ng pagkakamali, iningi po namin ito ng pagpapatawad mo. Salamat po sa patuloy mong pangunguna sa aming kalagitnaan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa lahat ng aming mga ginagawa. Ginagawa man po ito ng aming mga kamay, iniisip namin, sinasabi. Mapapurihan ang iyong dakilang pangalan, O God. Apart from you, we can do nothing. At salamat po, O God, na alam namin ang Banal na Espiritu ay narito sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Saan po kami, Panginoon, naroroon sa mga tahanan, bahay panalanginan, o sa sulok, Panginoon, na naririnig, Panginoon, ang panalangin ito. Ikaw po, Panginoon, patuloy na maluwalhati sa lahat ng aming mga ginagawa. Muli, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming sama-samang panalangin. Amen. 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 The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. I tremble at his voice, I trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God has strength in
How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And my heart will sing how great is our God. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama, muli pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito. Ikaw po ang aming maitaas sa mga sandaling ito, Panginoon. Ikaw po ang aming maparangalan sa aming mga awitan, sa aming mga tutugan, Panginoon. Ikaw po ang aming mapapurihan, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin, buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, sa mga salitang aming maririnig sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang magbasbas nito, Panginoon. Gawin mo nga pong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat nga po, Ama. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Unang Pedro chapter 5 verse 6 to 11. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap na masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Unang Juan 2, Kabanata 15 hanggang 25. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang makapupukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga natutukso sa paningin at ang karangian sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang Antikristo. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay sa natin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.
ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay mga pagkaunawa. Sumulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang magmumula sa katotohanan. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. Sa 25. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Mapagpalang araw po ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Salamat po na nandyan kayo muli para patuloy na sumasama sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos, pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po na nandyan kayo at umaasa po tayo, sumasama kayo sa pag-aawitan at taimtim kayo po nakikinig ng salita ng Diyos at nananalangin. At ngayon po ay ang pagbubulay nga ng salita ng Diyos. Ang ating pong tema ngayon ay pagtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Isa po sa gusto nating maririnig na karanasan sa buhay natin ay yung pagtatagumpay at hindi yung pagkatalo. Hindi po ba? Sapagkat po yung sa mga labanan, halimbawa po sa mga palaro, gusto natin ay panalo tayo kung ang Pilipinas ay kasali sa basketball o kaya sa volleyball, kinakampihan nating theme, ay gusto natin panalo siya. So, ganun din sa buhay natin. Ayaw natin tayo ay natatalo. Gusto natin ay victory, panalo po. Kaya ngayon ang ating pong tema na ito at tiyak po natin ang ating pagtatagumpay dahil ang ating kasama ay ang ating Diyos. At yun nga po ang ating pagbubulayan sa binasa natin kanina doon sa Unang Juan, Kabanatang 2, 15 hanggang 25. At meron po rito tayo makikitang mga kaaway. Para po tayo maging matagumpay, kailangan po ay alam natin kung sino ang ating kalaban at kung paano natin siya lalabanan. Ayaw natin na maging tayo ay defeated Christian o mga Kristiyanong talunan. Hindi po ba? Kaya po, samahan niyo po ako sa maiksing pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang una po nating kalaban dito na makikita natin ay ang sanlibutan. Kita po natin yan sa 1 John chapter 2, 15-16 at basahin ko po sa inyo. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yung sanlibutan po rito ay hindi yung tao na kagaya ng binabanggit sa Juan 3:16 o John 3:16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao sa mundo. Dito po naman, yung sabi huwag nating ibigin ang sanlibutan ay yung pong mga gawain ng tao sa mundo o sa sanlibutan ito na laban sa kalooban ng Diyos. At yan po ang dapat nating iiwasan sa ating buhay. Sabi nga po sa Roma 12:1 ay huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito o ng sanlibutan. At marami pong mga gawain dito sa sanlibutan na dapat alam natin na dapat nating huwag mamahalin. Ang sabi rito, huwag mong ibigin ang mga bagay ng sanlibutan. May mga bagay na magaganda na kalooban ng Diyos, meron ding hindi. Halimbawa po sa pagsasama bilang mag-asawa, kung yung magpakasal at magsama sa hirap at ginhawa habang nabubuhay, kalooban po yan ng Diyos. Pero po yung magsasama na hindi pa nagpapakasal o nag-live-in sa
gawain po yan ng mga tao na walang Kristo sa puso at hindi natin dapat gagawin. At kung pinamumuhay natin yan, isa yan sa bagay na makasanlibutan o makamundo. So yun po yung mga bagay na dapat nating iiwasan. Halimbawa po ay yung sa pagtatrabaho, maganda po yung gawain na yan. At salamat po na kahit papaano tayo nagsisikap na kumita pa rin. Pero po kung sa pagtatrabaho natin, nakalimutan na natin ang Diyos, marami po mga tao ngayon ganoon, pinupurso nila yung kanilang career, yung kanilang dream, pero nalilimutan nila ang Panginoon. Yung mga halimbawa din po yung pag-aaral, hindi naman siya masama. Pero kung nakalimutan natin ang Diyos, wala na tayong panahon sa Diyos, puro pag-aaral na lang. Ang tawag po diyan ay gawain ng sanlibutan. Hindi yan kalooban ng Diyos. At yan din ay parang tama pero makamundo rin po. Kaya po sa lahat ng bagay sa rito, huwag nating ibigin, huwag nating uunahin ang mga bagay sa libutan. Sapagkat kung yan ang ating gagawin, ang ating pong magiging pangunahin sa buhay at gusto nating susundin sa buhay ay yung mga gawa ng sanlibutan na hindi kalooban ng Diyos. So yan po yung una nating kalaban na dapat nating tatandaan. Pangalawa po dito sa unang Juan, kabanatang 2:16, ang sabi po, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang nasa ng laman, ang mga ng mata at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yan po rin ang binabanggit po dito. Kaya po yung may kaalyado po o kapartido yung sanlibutan at yun po sabi yung mga nasa ng laman, yung masamang pita ng laman. Yung laman po rito hindi yung physical na flesh natin po. Ang laman dito po ay yung ginagawa ng ating sarili o makasalanang sarili na hindi ayon din sa kalooban ng Diyos. Yung sinasabi po sa Romans chapter 8 ni Apostol Pablo na yung gusto niyang gawin, hindi niya magagawa at yung ayaw niyang gawin ay siyang nagagawa niya. Ang tawag po diyan ay yung makasariling, makasalanang pagkatao. At bawat isa po sa atin, nung nagkasala po yung una nating mga magulang, si Adan at si Eva, ay yan yung ating namana. Sa English po ang tawag diyan ay sinful nature o yung makasalanang pagkatao na namumuhay pa rin sa atin. Hindi po ba? Paminsan yung gusto nating gawin na kalooban ng Diyos, siya nating hindi ginagawa. Halimbawa po, kalooban ng Diyos yung tayo ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, pero hindi natin binabasa ang Biblia at halos hindi tayo nananalangin. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gagawin natin, halimbawa yung naninirang puri ka o nagchichismis sa iba, ayun pa ang ginagawa natin kahit alam nating mali. Kaya po ito ay gawa ng laman. At pag nagsama po yung gawain ng sanlibutan at yung makasarili nating kagustuhan, ay doon tayo natatalo sa ating buhay pananampalataya. At hindi tayo nagiging matagumpay, bagkus tayo ay nagiging talunan sa buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, tayo po ay umiwas sa gawaing ito. Meron po tayong pangatlong kalaban dito na binabanggit at yun po ay nasa verses 18 to 19 ng 1 John chapter 2. Sabi rito, tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong ito hindi natin tunay na kasama. Ngayon nga ay marami ang lumilitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. So isa pa pong binabanggit dito sa ating pong pinag-aralan ay yung mga anti-Christ. So meron po talagang lilitaw na anti-Christ pagdating na mahuling araw na talaga pong mandaraya sa marami. So magsisinungaling siya at marami siyang madaraya. Pero sabi rito, sa ngayon marami rin mga anti-Christ. Yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo ay matatawag din silang Antichrist. Kaya po ito yung tatlong mabibigat na kalaban po ng mananampalataya na kuminsan pag nagsama-sama sila, nagtulungan, ay talaga po nahihirapan tayo sa buhay pananampalataya. Ulitin po natin una, yung gawain sa sanlibutan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po yung gawain ng makasariling
makasalanang pagkatao. At binabanggit nga po rin yan, gusto ko pa rin ulitin sa Galacia Kabanatang 5, Galacia Kabanatang 5, 11 hanggang 22, at saka 24 ang sabi po. Hindi maikakaila ang mga hilig o gawa ng laman. Yan nga po yung binabanggit natin kanina. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagbabaha-bahagi, paglalasing, kalayawan, at ibang katulad pa nito. Sabi po ng Apostol Pablo po sa salita ng Diyos, muli kayo'y binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sapagkat kung tayo namumuhay sa ating makasalanang sarili, sinusunod natin yung sarili natin, lumalaban po tayo sa Diyos, paano nga natin masabing si Kristo ang Panginoon natin? Kaya po, umaasa po tayo ng lahat ng nag-aaral sa church mula pa ng bata, ng Sunday School pa, o sa Child Development Center at ngayon nagsilakihan na, ay magpapatuloy po tayo sa Panginoon at magiging matagumpay. Nakakalungkot po naman yung kung ikaw ay batang CDC o Sunday School o lumaki ka sa church, pagkatapos kung kailan ka lumaki na meron ka ng sariling pag-iisip, ay pumunta ka na sa mundo at malaya ay ang ginawa natin hindi yung pagsunod sa Diyos, kung hindi yung mga gawain ng kamunduhan na po hindi mangyari sa atin yon. Kaya po ito yung ating pinag-aaralan at ngayon nga ang pinakamahalaga ay pag-aralan natin paano po natin sila matatalo. Ito po ang ating huling paksa po dito. Paano natin mapagtagumpayan ang laban sa sanlibutan at kay Satanas at maging po sa ating makasalanang sarili. Dito po, mayroong mga ilang binabanggit. Nais po natin basahin mabuti at ilagay po natin sa ating mga puso. Una po doon sa verse 15, 1 John chapter 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. So yun po yung unang tagubilin sa atin. Huwag nating mamahalin. Huwag doon natin lalagay yung ating puso sa mga bagay na sa sanlibutan. Kaya po sabi rito, ingatan natin yung ating puso kung sino talagang minamahal natin. At huwag tayong ma-in love sa gawain ng sanlibutan. Sapagkat sabi po rito, kung minamahal natin ang sanlibutan, iniibig natin ang pag-ibig ng Ama o ng Diyos Ama ay wala sa atin. Kaya ibigin po natin ang Diyos ng una sa lahat. Yan ang ating pong pinaka-verse sa ating pong vision. Nakita natin ang bawat isa na umiibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. At tinuuna natin siya at ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos ay hindi na natin gagawin. Hindi na natin siya ipapamuhay. At kung Diyos ang talagang mahal natin, na sumasampalataya po tayo na mapagtatagumpayan natin ang anumang gawain dito sa mundo. Kahit nandito pa tayo, dito tayo namumuhay, sa araw-araw nakikita natin ang maraming mga kasalanan, hindi tayo makikiayon sa gawain po nila sapagkat tayo ay hindi makamundo kung hindi makadiyos at si Kristo ang namumuhay sa atin. Pangalawa po yung gawain ng kalaban ng mga antikristo at mga lalo na po si Satanas, mga masamang espiritu na mahirap din kalaban kasi nga po hindi natin sila nakikita. Para pong virus yan na hindi mo nakikita, kaya nag-iingat pa rin po tayo. Di lalo na nga po si mga masamang espiritu, hindi natin nakikita. Baka may hindi natin namamalayan ay tayo po ay natutukso na at papunta na sa kasalanan. At kuminsan po ang ginagamit niya rin, maging yung ating mga malalapit sa buhay, hindi naman nila alam yun, kuminsan ay maaari pong binubulungan ni Satanas o ng mga espiritu ng kadiliman para gumawa o akayin tayo sa mali, matukso tayo at gumawa ng kasalanan. Naalala niyo po ang Panginoong Jesus noong kausap niya si Pedro at mga apostol, sabi niya na kailangan siya bilang anak ng tao o naparito sa mundo para maghirap at saka mamatay,
papako sa krus. At sabi ni Pedro, hindi pwedeng mangyari yon. Kaya nilapitan siya ng Panginoong Jesus at sinabihan, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Hindi naman po si Pedro ang Satanas, pero nakita ng Panginoon, laman niya na ginagamit si Pedro ni Satanas. Ganon din po si Judas, di po ba? Ginamit ng masamang espiritu at ni Satanas. Kaya po mag-iingat po tayo. Baka mamaya hindi natin malayan, tayo ay nagagamit ng kalaban para po ibaba o ma-discourage yung ating mga kasama sa pananampalataya. Mag-iingat po tayo sa pinopost natin sa social media. Kung minsan kinakadyawan natin, binubuli pa natin maging sa social media, at nakakapagpahina po yun sa pananampalataya. So, nawa po maging mapagbantay tayo. Sabi nga po sa unang Pedro, Kabanatang 5:8-9, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila o masisira, sapagkat yan po ang gusto ng kalaban. Sirain tayo, matalo niya tayo, at maisama niya tayo doon sa kanyang pupuntahan na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So nawa po hindi tayo kumakampi kay Satanas, kundi ang talagang kakampi natin, kasama natin ay Diyos, at tatalunin natin si Satanas na ating kalaban sa ating pananampalatayang Kristiyano. Huwag kayong matatakot sa Kanya, sabi ng Panginoon, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang tayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kahit dumaan tayo sa paghihirap sa pagsunod sa Panginoon, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig ay talagang nakikipaglaban din sa gawa ng kalaban. So muli po, maging matagumpay tayo sa mga tukso at gawa ng kalaban. Maging matagumpay po tayo sa hindi natin pag-ayon sa sanlibutan. Mahalin natin ang Diyos ng una sa lahat. At pangatlo po yung gawa ng laman, yung sa ating sarili. Kung minsan ang isang mahirap nating kalaban yung sarili din natin kasi laging kasama natin, di po ba? Yung makasalanan ng sarili, hindi naman po masama yung ating sarili. Ang masama yung minsan naiisip o ginagawa niyang hindi kalooban ng Diyos o masasama. So sabi po rito sa verse 20 ng 1 John chapter 2 pa rin, ay pinagkaloob na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang tulong ng Diyos sa atin bilang kasama natin ay hindi lamang siya kasama natin sa ating tabi, kundi nanirahan siya sa ating mga buhay para po tayo ay maging malakas at mapagtagumpay. Kaya sabi po sa Romans 8:12, 13-15, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman o yung ating paggawa ng masama. Kaya hindi na tayo dapat mamumuhay ayon sa katawang makalaman. Di po ba yung ating pinag-aaralan, yung the flesh? Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin at mamumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay niya sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya't makakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya po ang binigay sa atin ay ang Holy Spirit na mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa sa sanlibutan. Ito man po ay mga masamang espiritu, Satanas, ang gawain ng sanlibutan, maging yung ating sariling makalamang pagkatao ay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pwede natin siyang matalo. Hayaan natin ang bunga ng banal na espiritu ang siyang mahayag sa buhay natin. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. At pinapatayan ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ang masamang hilig nito kung ang Espiritu ay nasa atin na nagbibigay buhay. So kailangan sabi rito, paghariin natin siya sa ating buhay. Kaya salamat po sa Diyos sa mga katotohanan ito na ating napag-aralan. At meron pa pong isa doon sa verse 20, sabi, alam na natin ang katotohanan. Kaya nga po nag-aaral tayo ng banal na kasulatan sapagkat hindi na tayo matatalo ng kalaban na puro kasinungalingan.
si Satanas po magsisinungaling para tayo maikayat gumawa ng kasalanan, tapos gusto niya tayong masira. Ngunit hindi na po tayo ganon, sapagkat nasa atin na ang salita ng Diyos, hindi na yung kasinungalingan, kamalian, kundi katotohanan at saka katwiran. So tunay po mga kapatid, mayroon tayong laban, ngunit purihin ang Diyos, kasama natin siya, at kung sa paglalaban natin sa buong buhay natin dito, darating araw, mawawala si Satanas, darating araw, mawawala na ang sanlibutan ito, lilipas, at darating araw, papalitan tayo ng bagong pagkatao ng Diyos, yung ating glorified body. At pag wala na yung mga kalaban natin sa mundong ito, at tayo nagkaroon na ng bagong pagkatao, ng glorified body. By the way, meron din tayo yung new nature dahil nga po sa Holy Spirit. Ngunit darating pang araw tayo i-glorify ng Panginoon. At pag wala na ang lahat ng ating mga kalaban, maging ang kamatayan, ay makikita nating nakatayo pa rin tayo at kasama pa rin natin ang Diyos dahil tayo naging matagumpay. So nawa po, itong ating napag-aralan ngayon ay maging hamon sa atin at maging pasimula sa atin na tayo sa biyaya niya ay magiging matagumpay sa lahat ng ating gagawin at pakikipaglaban sa Diyos. Nais ng Diyos na kahit minsan sabi nga tayo ay na babagsak, hindi naman maiwasan, nagkakasala, ngunit bumabangon tayo, nagpapatuloy tayo at pinapahayag natin ang ating katagumpayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos, bigyan niya tayo ng patuloy na kalakasan at kapangyarihan sa ating paglilingkod at higit sa lahat sa pamumuhay sa ating Panginoon. At ngayon po tayo mananalangin na at kasabay nito ay mamaya po ay tutuloy na rin tayo sa banal na hapunan. Kaya ihanda na rin po natin yung ating mga bahagi na kukunin bilang pag-aalala at pagtupad sa kalooban ng Diyos sa banal na hapunan sa mga sandaling ito. Kaya manahimik na po tayo at tayo po ay mananalangin na. Purihin po kayo, O Diyos, sa tema na aming pinagbubulayan sa buwan na ito, na dahil kasama namin kayo, ay tiyak namin ang pagtatagumpay. Salamat po na ito ang nais naming ipapamuhay at ipapahayag sa buong mundo na kami ay mapagtagumpay dahil kasama namin kayo. So Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pamumuhay, maging po sa mundong ito, tulungan niyo kami na hindi mahalin ang sanlibutan, ang mga bagay na laban sa inyo, mga gawain sa mundo na hindi kaaya-aya sa inyo ay amin nang iiwanan at itatanggi sa aming mga buhay. Nawa Panginoon, ang inyong banal na Espiritu magbigay sa amin ng kalakasan upang mapaglabanan namin maging ang aming sariling kahinaan sa aming makasalanang pagkatao. Nawa Panginoong Diyos, sa inyong biyaya ay mapagtagumpayan namin ang aming mga kahinaan, maging po ang kahinaan ng aming pangangatawan. Kuminsan kami dumaraan sa karamdaman, kapaguran, maging po sa mga emotional pains namin at marami pa pong iba. Ngunit salamat po, kayo ang aming kalakasan, lalo na po sa paglaban namin sa kasalanan. Salamat po na maging ang kalabang espiritual, ang kalaban sa kadiliman, maging ang kasalukuyan, maging ang darating, mga pamunuan, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kayang-kaya namin mapagtagumpayan at higit pa kami sa mapagtagumpay dahil kasama namin kayo. At ngayon sa pag-alala po namin sa banal na hapunan na inyo pong tinagubilin sa amin, alam po namin na ito ay pagpapaalala rin ng inyong pagtatagumpay. Sa panahon ng inyong paghihirap doon sa krus at sa inyong kamatayan, ay napatunayan namin ang inyong kapangyarihan at natalo niyo po maging ang kamatayan. Kaya mga minamahal, kunin natin ang ating bahagi sa tinapay na ating inihanda. At kung wala po naman tayong naihanda ngayon, sa mga susunod ay maghanda po tayo.
At kung wala naman po ay manahimik lang po tayo at alalahanin natin sa ating isipan, sa ating puso, sa buong buhay natin ang Panginoong Yesus at sasabihin natin siya ang pinakasentro ng ating buhay at pananampalataya. At mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa tinapay ng Panginoon bilang pag-alaala sa kanyang kamatayan doon sa krus at sa pagbabayad niya sa ating kasalanan at sa pagbibigay niya sa atin ng buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin ang ating bahagi. Gayon din naman pagkatapos maghapunan, kinuha ng Panginoong Yesus ang saro at sinabi niya ang sarong ito ay nagpapatibay ng kasunduan na pinahayag ng Diyos sa atin, na siya ang ating magiging Diyos na sasama sa atin at talagang hindi niya na tayo iiwan kahit kailan. At ito'y nagpapatibay din ng ating pinangako ng Panginoong Hesus ang magiging Panginoon natin habang tayo nabubuhay at mamumuhay bilang kanyang mga tagasunod. Kaya mga minamahal, sa tuwing iinom tayo sa bahagi natin sa saro na atin pong isinasagawa ngayon sa banal na punan, ay pinapahayag natin ang dugo ng Panginoong Yesus na nabuhos doon sa krus na nagbigay sa atin ng kapatawaran at ang pag-alala rin ito ng kanyang muling pagkabuhay at doon tayo nagkaroon ng pag-asa maging sa panahon ng halos wala ng pag-asa at maging sa panahon ng kamatayan ay mayroon tayong pag-asa at pagtatagumpay. At ang pag-alala rin sa kanyang muling pagbabalik, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay lubusan niyang bibigay sa atin ang kalubusan o kakompletohan ng ating kaligtasan. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon. Inumin po natin ito. At pinahayag ng Panginoong Yesus na sa tuwing kakain tayo ng tinapay at iinom sa saro sa sandali ng banal na hapunan, ay pinapahayag natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkabuhay na muli at muling pagbabalik. Purihin ang Panginoon at patuloy niyang tayo samahan, bigyan ng kapayapaan, kalakasan at pagtatagumpay sa araw-araw. Tinatanggi na natin na anumang pagkatalo at siya ang maging katagumpayan natin sa araw-araw sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. You were always fighting for us. Heaven's angels are all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down.
cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Unang Timoteo 6:12 hanggang 16. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Iniuutos ko sa iyo, sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya'y darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Sige po, samahan po ninyo ako sa closing prayer ngayong umaga. Muli kami ay nagpapasalamat, Ama, sa iyo sa kabutihan mo sa bawat sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy mong ipinadadama sa bawat isa. Patuloy ka namin, O Diyos, na nilululahati sapagkat napakabuti mo sa amin, lalong-lalo na sa mga salita mo na aming narinig. Tunay, Lord, na nakapagbibigay ng hamon at lakas sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin na kayo po ay mananagumpay, na kami rin, O Diyos, bilang mga anak ay mananagumpay din. Kaya nga po, Panginoon, samahan po ninyo kami hanggang sa huli na anumang bagay, Panginoon, na aming kinakaharap ay mararanasan pa rin namin yung katagumpayan na mula sa iyo. Ito man ay mabibigat na pagsubok o ano paman, O Diyos, ito ay mapagtatagumpayan namin dahil kasama ka po namin sa araw-araw namin buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan sa amin. Patuloy mo kami, Ama, na samahan lagi, lalo na sa buhay na ito. Nais namin, Lord, na yung paglago ay manatili sa aming buhay. Alam namin na mga anak mo kami, pinili mo kami bilang tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo sa aming buhay. Tunay na ikaw pa rin yung may akda ng lahat ng bagay. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat, ngayon at magpakailanman. Siya nawa, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Diyos, ika'y pasasalamatan sa
ng kahirapan.